roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high. We can start again, laughing to the end, screaming at the top, hope it never stops. Hey! Printing! Let's go! First off, I want to talk about kung anong package yung binili namin. And we got the standard package lang kasi hindi na kami makapaghintay nung creator combo nila. Kasama din sa standard package is the Osmo Pocket 3 camera itself. Tapos, yung protective cover niya. And then, the handle with 1/4 screw thread. So, yun lang yung kasama niya. And then, what else? Wala siyang wide lens unlike the creator combo. Pero, okay lang sa amin kasi meron namang available sa aftermarket. And wala rin siyang kasamang mic and the extended battery na parang up to 100 minutes yung may extend niya. And then as for the wide lens, napaka-maganda talaga siya or laking tulong siya lalo na kung hahawakan mo lang. Oh, hahawakan mo lang ng ganito yung camera. Yan, ganyan. Yung extension niya, let me up my phone. Papakita ko sa inyo kung gaano kalapit lang ko siya hinahawakan. So, yan lang yung extension ko. Eh, pag in-extend ko pa siyang ganyan, diba, ang lawak ng perspective ko. Compared mo dito, pakita ko sa inyo. Ang liit. Pero pag ito yung gamit ko, diba, ang lawak ng likod ko. So, malaking talaga siya. Malaking bagay siya for, I think, content creators. Pero what I did is bumili na lang ako nitong wide lens na to sa Shopee. Ayan, pareho pa. Nakikita ba? Mas mura pa. Yes, mas mura pa siya. This is JSR wide lens. So ito without the wide lens na aftermarket and ito naman yung di ba? Ang duwag. Ang lawak niya tapos mas mura nga. Yung sabi niya. Mas mura siya ng hamak. And tara, papakita ko sa inyo ano ni iba't ibang features and functions nitong camera na to. First, walkthrough muna dito sa mismong device natin or dito sa Osmo Pocket 3. Ito yung parang joystick niya. Meron ditong LED, so nag-blink siya kapag nag-charge or kung ano man. And then this one is speakers niya. Tapos ito naman yung record or off button niya. And then, meron pala tong tatlong microphones. Built-in microphones. So, meron isa dito, may isa dito, at meron ding isa dito. And then, dito nyo naman ilalagay yung kanyang memory. So, just have to push it, tapos lalabas na siya. Ayan. Then, pasok nyo lang ulit, push nyo lang ulit. And para i-open siya, you have two ways. You can just twist yung lens niya or pwede mo siyang i-open gamit tong power button niya. So, hold nyo lang and yeah, naka-on na siya. Ayan. So, automatically, mag-rotate naman siya kapag nag-landscape na tayo. In here, may kita nyo naka 4K ako tapos 60 frames per second. And then, ito yung mga menu pa niya. So, if you swipe down, nakikita nyo dito yung mga iba't ibang navigation or mga settings niya. So, this one is yung kung may gusto kang i-customize na key, isi-save mo, like, yung plus button na yan. Ayan, nakalagay dyan. Naka 4K ka, tapos naka-landscape ka, 16:9, tapos 60 frames per second ka, tapos auto-white balance ka. Pag sinave mo na yan, yun na yun. Every time na i-click mo na tong customize key na to, automatically yun na yung settings niya. Next naman natin is itong rotation or screen rotate and capture niya. Tapos yung last settings niya. Kung ano yung last settings before you turn off the camera, yun yung pagka-on mo, yun pa rin yung settings niya. Or pwede mo siyang i-default sa video kahit naka-timelapse ka, in-off mo siya. Pero pag sinet mo to,
automatic pagka-on mo, naka-video na siya. Ganun din kung low light or hyperlapse. Meron din yung brightness ng screen natin. So, nakaset ako to 100 talaga. Pero for now, siguro lagay natin 75. Etong part na to, hindi ko pa siya masyado na explore. Then, this one naman is yung isa niya pang settings, wireless mic. Ayan, yung transmitter niya. And then, ito naman, gimbal, startup, configuration, or direction. So, in here, may pwedeng forward, backward, or last settings. And then, andito yung rotate screen to power off. And then, meron pang slider control. Pwede siyang zoom or gimbal. Tapos, built-in mic, audio backup. Tapos, yung OTG connection niya. So, kapag may kakabit ka dito sa ilalim. And then, wireless connection. Tapos, yung wearable mode. Kung kunwari, imamount mo siya somewhere. Kunwari, sa bag mo, di ba may nabibiling mga accessory for that. So, mamount mo siya doon. Pwedeng wearable mode yung gamitin mo. Tapos, gimbal calibration. So, yun. Pwede mong i-calibrate dito. Tapos, joystick speed, zoom 4, gimbal 4, gawin kong 5. Yan, confirm natin. Tapos, video compression, naka HEVC ako. Compatibility, H.264. Ayan. And then, sounds, naka medium lang. Or pwedeng i-mute, low, high, etc. Tapos, reference line, yun, kung gusto natin may grid, or what. Tapos, anti-flicker, naka-automatic naman na yung anti-flicker. And then, naming management, folder name, file name. So, pwede mong i-customize dito. Tapos, screen off when recording, never daw. Tapos, auto power off, LED. So, ito yung LED niya, yung sinasabi ko sa inyo. Continuous, last, live stream. Tapos, format yung memory card. And then, factory reset, device info. Then, next naman niya is yung landscape or portrait mode. So, pwede mo siyang i-portrait, diba? Kahit naka-landscape ka. Or, pwede mo na, tas ibalik mo ng auto-rotation siya. Or, pwede mo naman siyang iset ng landscape. So, kahit nakaganyan ka, naka-landscape ka. And then, next naman is yung rotation speed. So, currently, naka-default lang tayo. So, pakita ko sa inyo ano yung default niya. Ganyan. Medyo mabagal. Pero kapag fast ka, set natin ng fast, mabilis. Mabilis yung rotation niya. So, siguro kung naka-POV ka, naka-on din yung wearable mo kasi mamount mo siya somewhere sa body mo. Pwede to. Kasi pag lumilingon ka, mabilis siya. And then, last naman niya is yung tilt or gimbal modes niya. So, pwedeng naka-follow. Yung tilt lock naman niya is naka-lock lang siyang ganyan. O, diba? And then, next naman is yung FPV or first person view. So, pag lumiko ka, sumusunod siya. Kung saan mo siya itapat. So, ganun yung FPV. So, kapag naka-mount siya sa akin, FPV yung gamit ko. So, yun yung setting sa taas. And when you swipe up naman, ito naman yung resolution niya. So, we have options. 3 options. 1080p, 2.7, and 4K. Pero, take note kapag naka-portrait video ka, is lumalabas dito is naka 3K ka. So, automatic yan kapag portrait, 3K siya. And then, kapag ni-landscape mo siya, mag-automatic change siya to 4K. So, for 4K, we have different frame rates from 24 to 60. And then, for 2.7 naman, ganun pa din, 24 to 60 pa din siya. Pag 1080, same pa din naman. Ganun pa din. Tapos, may iba't ibang mga aspect ratio lang siya. 1:1, 16:9, square or 1:1, tapos 16:9. Pag naka 1:1, up to 3K ka lang din. Pero, balik mo doon, 2.7, saka 4K ka. And then, pag nag-swipe left ka naman, dito na lalabas yung gallery or yung mga videos na pinagkukuhanan mo. So, ayan siya lahat. Swipe right, ito naman yung mga manual. Ito naman yung settings. So, kunwari gusto mong mag-manual or pro. So, makakontrol mo yung exposure niya. Naka-manual ako. Tapos, merong glamour effect. Pag naka-detect siya ng face,
lalagyan niya ng mga parang pang beautify, diba? Settings for the microphone. Dito nga sa mga built-in microphone niya. So, channel niya may different stereo tsaka mono. And then, yung directional audio niya, all. So, lahat siya gumagana. I-all natin. Tapos, noise reduction, i-on natin yan. Meron pa itong isang feature. Ito, if you click this one, itong button na yan, or itong icon na yan, pag click mo yan, ito, may iba't ibang klase siya. Yung face auto-detect niya. Ang mangyayari sa kanya is, itatrack niya or may active tracking siya. Tapos, ito naman, dynamic framing. So, pupush mo lang yung joystick para mag-switch yung focus no mismong camera. So, ganito yung may itsura niya. May mga dots or square. Tapos, pipili ka using your joystick. Ano yung gusto mo dyan? So, yun yung dynamic framing niya. So, exit na natin. And then, meron naman dito spin shot, 90 degrees or 180. Left spin shot or right spin shot siya. Ganyan siya. Yan yung 90 degrees. Ngayon, ito naman yung 180. So, for 180, automatic na nandyan siya lagi. So, let's click this. So, click natin to. Oh, diba? Yun, 180 yung rotation niya. So, click mo ulit, babalik siya ng ganyan. So, yeah, that's it. Yun yung basic features ng DJI Osmo Pocket 3. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo ano-ano yung mga accessories na binili ko for this. So, again, standard version lang yung meron tayo. First off, ang favorite ko is itong wide lens na to. Yan. So, this is JSR wide lens. Standard package kasi na DJI Osmo. Wala siyang kasamang wide lens. So, it works naman properly or napaka-effective niya. And, of course, kasya siya dito. So, mamount mo lang siyang ganyan. Tapos, so, balik mo na yung camera. Andyan na siya. So, andito na yung wide lens mo. And then, ito yung camera mo. Next naman is itong magnetic mount na to. Magnetic siya. So, anywhere na pwede siyang idikit or may magnet, madidikit mo siya or magagamit mo siya. For example na lang is itong ref. Magnet siya. Madumi lang. Or itong pintuan. Diba? Magnetic siya. Yan, para makita nyo. And I'll show you paano siya i-mount dito. Ayan. Tapos, pasok mo lang siya here. Yan. Tapos, yan. Namamount mo siya anywhere. And, ito yung pinaka-last na dumating sa Shopee ko. So far, itong mount na to. For neck siya actually. So, ito yung parang sample ng isang wearable. And, ang ganda nung view niya. Tapos, sabayan mo pa ng settings na FPV ka, and then naka-wearable ka. Tapos, yung gimbal mode mo is fast pa. Alam niyo na yung mga features niya, alam niyo na yung mga accessories na pwede nyong bilhin na tingin yung compatible sa inyo. And I can say na pwedeng-pwede tong DJI Osmo Pocket 3 sa mga hindi naman ganun ka into camera, pero gusto ng decent na mga shots. So, masasabi ko na para sa mga introvert, ako kasi feeling ko introvert ako eh. Para sa mga introvert, I would suggest this kasi pag nga hinawakan ko lang siyang ganito is okay na. Or ang laki pa rin ng background ko. Tapos naka-wide lens pa ako. So, yeah, okay siya for introvert na gustong mag-create ng videos na alam mo yun, medyo nahihiya talaga. Would I recommend this camera? Yes, lalo na kung into creating videos ka talaga or contents. To tell you guys, first time ko nagustuhan yung DJI Osmo Pocket. Kasi yung 1 and 2, parang hindi ako masyadong na-impress. Pero this one, ibang klase. Ang ganda talaga. Kaya, I can't wait. Maingay na naman. So, I can't wait na umalis, lumayas, gumala, mag-ride, or kung saan man pumunta para mas magamit ko tong DJI Osmo Pocket 3 na to. Kaya, kita-kits sa daan and ride safe.